Marshall Pick, Kabanata 5545. May 5 pang Territory Lord. Kabastusan. Ang isa sa mga Territory Lords ay nagngangalit. Isang 7th grade, at isang pinakamataas na 6th grade, umaasa sa ilang uri ng mahiwagang pamamaraan upang harangan ang kanyang landas. Hindi sila nang ahas na makipaglaban sa isang 8th grade Human Race Master, ngunit paanong hindi nila haharapin itong dalawang 7th grader at Pick 6th grade? Nang malapit na niyang patayin silang lahat, isang battleship ang lumipad palabas mula sa likod ng Flowing Time Divine Palace. Sa battleship, ang magandang figure ni Joya ay may hawak na sibat sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay malamig at mabangis habang ang mga imahe ng sibat ay sumugod. Sa kaliwa, si Zhao Yebai, na may simple at tapat na hitsura sa kanyang mukha, ay nag-activate ng kanyang Space Principle at itinulak ang kanyang Space Force papunta sa sibat, na naging sanhi ng pagbabago ng sibat ni Zhao Ya habang nasa kanan. Ang Time Principles ni Shu Yi ay umiikot sa kanyang paligid. Katawan habang ibinuhos din niya ang kanyang Time Strength sa sibat, pinagsama ito sa Space Force ng kanyang eldest senior brother upang magpakita ng bagong uri ng kapangyarihan. Ang tatlong disipulo ay lahat ay nakamit ang tagumpay sa kanilang paglilinang, at bagaman ang bawat isa sa kanila ay nagmana ng isa sa mga Great Dao ni Yang Kai, pagkatapos ng maraming taon na magkasama, sila ay naging lubos na pamilyar sa lakas ng isa't isa at ganap na nakapagtutulungan. Isa itong secret technique na binuo nilang tatlo na nagbigay daan sa kanila na pagsamahin ang puwersa para patayin ang kanilang mga kaaway. Sa kanilang tatlo sa 7th grade, ang kanilang pinagsamang lakas ay katumbas ng isang 8th grade strike. Ang sibat na ito ay naglalaman ng embryonic na anyo ng sibat ni Yang Kai. Medyo natakot ang dalawang Territory Lords. Ngayon lang, ang Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai ay nagdulot sa kanila ng ilang pagkalugi, at ang kapangyarihan ng espasyo at oras ay hindi pa ganap na naresolba. Ngayon, ang tatlong magkasanib na pag-atake na ito ng ikapitong utos ay talagang naglalaman ng bakas ng mga misteryo ng espasyo at oras. Ang tatlong 7th grade master na ito ay dapat magkaroon ng isang uri ng relasyon sa 8th grade Human Race Master. Ang dalawang Territory Lords ay nagtapos at walang awa na umatake. Ang marahas na Black Ink Strength ay lumundag, na naging dahilan upang maramdaman ni Zhao Ya, Zhao Yebai, at Shu Yi na parang sila ay tinamaan ng kidlat, ang kanilang mga mukha ay namutla habang sila ay nagluwa ng mga subaw ng dugo. Nang hindi naghihintay na patayin silang lahat ng kabilang partido, si Zhao Yebai ay gumawa ng mabilis na desisyon at ginamit ang kanyang Space Principle upang palibutan ang kanyang junior brother at junior sister, na pilit na ipinadala sa kanila ng ilang daang kilometro ang layo. Ang isa sa mga divine abilities ng Territory Lords ay sumambulat at walang nataman kundi hangin. Sa sandaling ito, sa likod ng lumalakas na Black Ink Strength, tatlong figure ang sumugod palabas. Ang isa sa kanila ay isang napakaliit na Stone Race. Sa sandaling dumaan siya sa blockade ng Black Ink Strength, hinampis niya ng dalawang kamay ang kanyang dibdib at nagpakawalan ng dagandong. Ang kanyang maliit na figure ay mabilis na lumaki at naging isang higanti. Divine Spirit, Taiyu. Kudlit. Inabot nito ang dalawang Territory Lords, ngunit hindi ito nagawa. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake, nagsimulang mahulog ang grabo sa kamay nito. Muling umalangaw ang tinig ng Phoenix Cry habang umaalab ang apoy. Isang Fire Phoenix ang lumitaw mula sa manipis na hangin at nagluwa ng apoy patungo sa dalawang Territory Lords. Sa ilalim ng nakakapasong init, maging ang mismong espasyo ay nagsimulang masira at mabasag. Mayroon ding Kyung-chi na nagmamadaling sumulong, gumagalaw ang figure nito habang pinuputol ang kawalan. Sa battleship ni Bishi, parehong ginamit ni Little Red at Little Black ang kanilang secret techniques para bombahin sila, kahit na sinasaktan sila ng Bishi battleship. Ang dalawang Territory Lords ay labis na nagalit. Ang mga bastos na ito ay patuloy na umaatake ng sunod-sunod, na iniinis sila ng walang katapusan. Kung ito ay anumang oras, hindi nila ito ilalagay sa kanilang mga mata, ngunit ano ang nangyayari ngayon? Tumatakas sila para sa kanilang buhay, kasama ang dalawang 8th grade human race at dalawang human race battleship na humahabol sa kanila. Kung hindi sila tumakas ngayon, malamang na sila ay magdusa ng parehong kapalaran ng kanilang tatlong kasama. Umalis ka. Ang isa sa mga Territory Lords ay umungal habang ang isang marahas na enerhiya ay tumakas sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, maging si Xiao Xiao, Liu Yan, Kyung-chi o ang clone ni Bishi, lahat sila ay pinalipad, umiikot ang kanilang mga ulo. Kahit na ang kanilang mga lakas ay hindi mahina, sila ay mas mababa pa rin sa innate Territory Lord. Sa kanilang buong lakas, ang kanilang magkasanib na atake ay agad na naputol. Ngunit ito ay sapat na.
Habang sila ay nakasalikop sa dalawang territory lords, sina Yang Kai, Feng Ying, Doneng Light, Yu Raming at ang iba pa sa kabilang Bishi battleship ay nakahabol na. Ang dalawang territory lords ay agad na napalibutan mula sa lahat ng panig. Ang labanan ay sumiklab sa isang iglap, at hindi mabilang na mga secret technique at divine abilities ang nag-crisscross sa isa't isa, na nagiging sanhi ng pag-ungol ng mga tao paminsan-minsan. Sa sandaling iyon ng paghaharap, walang nang ahas na magpigil. Biglang lumitaw ang isang puwang sa paligid, at ang dalawang territory lords ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at agad na sumugod dito. Ang isa sa kanila ay napakabilis na sa isang kisap mata ay nakatakbo na siya sa malayo. Kahit si Yang Kai ay walang oras para pigilan siya, ngunit ang pangalawa ay isang hakbang na masyadong mabagal, at bago pa siya makaalis, naalis na ni Yang Kai ang kanyang sibat. Bumalik ka dito. Sa isang marahas na pagsabog ng enerhiya, ang Territory Lord ay umatras ng walang magawa at muling napalibutan ng ilang maliliit na koponan. Hindi nakipag-ugnayan si Yang Kai sa Territory Lord na ito at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Feng Ying. Iiwan ko ito sa iyo. Pagkatapos ay hinabol niya ang tumatakas na Territory Lord. Si Feng Ying, Don Squad, ang koponan ni Yu Raming, at isang grupo ng maliliit na brats ay sapat na para makipaglaban sa Territory Lord. Hindi inaasahan ni Yang Kai na mapapatay nila ang Territory Lord na iyon, gusto lang niyang matrap siya ng mga ito. Gusto niyang patayin muna ang nakatakas bago bumalik para harapin itong nakulong. Sa kanyang space principle na mabilis na nagbabago, mabilis na naabutan ni Yang Kai ang Territory Lord, ngunit bago siya kumilos, nagbago ang kanyang ekspresyon at nakita ng kanyang divine sense ang 5 napakalakas na aura na mabilis na lumalapit. May 5 pang Territory Lords. Nagulat din si Yang Kai. Noong una, naisip niya na ang 5 Territory Lords na nakatagpo niya ay ang lahat ng puwersang ipinakalat ng Black Ink Clan sa Yearning Territory. Hindi man sila lahat, dapat sila ang mayorya. Pagkatapos ng lahat ng Territory Lords ay may kanya-kanyang responsibilidad at hindi madaling mapakilos. Sa hindi inaasahan, 10 sila dito. Hindi rin niya inaasahan na si Mona Ye, na namamahala sa Yearning Territory, ay magiging ganoon kataas ang tingin sa kanya. Matapos malaman na umalis siya sa Mysterious Nether Territory at malamang na pumunta sa Yearning Territory, agad niyang inimbitahan ang iba pang 5 Territory Lords para tulungan siya. Gayunpaman, ang 5 Territory Lord na ito ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang makipagkita kay Mona Ye at nakatagpo si Yang Kai sa kalagitnaan, na nagdulot ng 3 pagkamatay at 2 pinsala. Nagulat si Yang Kai, habang si Mona Ye ay nasa bingit ng pagsusuka ng dugo. Kung makakalap siya ng lakas ng 10 Territory Lords, gaano man kalakas si Yang Kai, hindi niya magagawang pukawin ang anumang gulo. Ang impormasyon tungkol kay Yang Kai ay nagmula sa Mysterious Nether Territory, at ang Yearning Territory ang pinakaunang nakatanggap nito, kaya hindi nagtagal si Mona Ye at humingi ng tulong. Ang 5 Territory Lords na dumating para tumulong ay malamang na walang gaanong alam tungkol kay Yang Kai, kung hindi ay hindi sila makakaranas ng ganoong kalaking pagkalugi. Nang maramdamang naganap ang labanan dito, agad na pinangunahan ni Mona Ye ang iba pang 4 na Territory Lords para tumulong, na hindi nagdala ng kahit na sinong nasasakupan. Sa isang labanan sa antas na ito, kung ang isa ay hindi isang Territory Lord, ipapadala lamang nila ang kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Sa kasamaang palad, bago sila makarating, napansin nila na 3 Territory Lord ang bumagsak. 2 na lang ang natitira. Mula sa malayo, nakikita ni Mona Ye ang kahabag-habag na hitsura ng Territory Lord habang siya ay tumakas. Sa katunayan, mas miserable ang hitsura ni Yang Kai, ngunit dahil sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang 3 kasamahan, nawalan siya ng lakas ng loob na labanan si Yang Kai ng mag-isa. Sino ang nakakaalam kung ang taong ito ay sadyang nagpapakita ng kahinaan at naghihintay ng pagkakataon na patayin siya? Naramdaman ang aura ni Mona Ye at ng iba pang Territory Lords, ang tumatakas na Territory Lord ay tuwang-tuwa at lalo pang nagsumikap na lapitan si Mona Ye. Mabilis na ipagtanggol ang iyong kaluluwa. Nagbabala rin si Mona Ye sa tamang panahon. Ayon sa kanyang mga naunang pagtatansya, ang 8th Grade Heaven Opening Realm na tinatawag na Yang Kai ay tiyak na may ilang uri ng kakayahan na agad nasaktan ang kaluluwa ng isang kaaway at pagkatapos ay patayin sila sa isang suntok, kaya kapag nahaharap sa gayong kaaway, kailangan niyang protektahan ang kanyang kaluluwa para magawa niyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang tumatakas na Territory Lord ay hindi isang idiot, kaya nang marinig niya ang sigaw ni Mona Ye at maalala ang eksena ng pagkamatay ng 3 niyang kasama, agad niyang naunawaan at mabilis na pinaikot ang kanyang Divine Sense Power para bantayan ang kanyang isip. Bastos. Nagmura si Yang Kai sa kanyang puso.
Tila napakaraming beses na niyang ginamit ang soul-shattering spike na nagpapahintulot sa Black Ink Clan Territory Lords na makatuklas ng isang depekto. Ito ay pasok din sa kanyang inaasahan. Bagamat walang mga bakas ng soul-shattering spike na ginagamit, ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng Divine Sense ay hindi maitago sa mga interesado. Ginamit niya ang soul-shattering spike para patayin ang napakaraming Territory Lords at ginamit pa niya ito sa ilalim ng maingat na mga mata ng Royal Lord. Kung wala pa ring natuklasan ang Black Ink Clan, talagang kalokohan iyon. Gayunpaman, napakalakas ng soul-shattering spike dahil umasa ito sa soul ni Yang Kai. Kahit na nakabantay ang Territory Lord, imposibleng tuluyan niya itong harangan. Hindi lang nagtitiwala si Yang Kai na mabilis niyang mapapatay ang Territory Lord na ito. Kung hindi niya siya mapatay sa isang suntok, kailangan lang siyang iantala ng kabilang partido bago dumating ang 5 Territory Lords na dumating para suportahan siya. Sa oras na iyon, ang nasa isang masamang sitwasyon ay siya. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, binaril ni Yang Kai ang kanyang sibat, tumalikod at umalis nang hindi man lang lumilingon. Kung hindi niya kayang patayin siya, hindi niya ito papatayin. Sa anumang kaso, mayroon pa ring Territory Lord na nakulong dito, ganoon din kung papatayin niya sila mamaya. Ang tumatakas na Territory Lord ay binigyan ng babala ni Mona Ye at sinisikap niyang ipagtanggol ang kanyang kaluluwa, ngunit ang sibat ni Yang Kai ay hindi inaasahang tumama sa kanya, na naging sanhi ng pagkalabo ng kanyang likod. Nagsumpa ang Territory Lord sa kanyang puso, hindi alam kung pasasalamatan si Mona Ye o isumpa siya. Sa harap niya, umungal si Mona Ye. Pigilan mo siya. Nang makitang tatakas na si Yang Kai, paano siya papayagan ni Mona Ye na gawin iyon? Sa napakaikling panahon, 3 Territory Lords ang namatay, kaya kung hindi nila papatayin si Yang Kai, mahihirapan silang mag-report pabalik. Medyo malayo pa sila, kaya ang mga salitang ito ay nakadirekta sa Territory Lord na hinahabol ni Yang Kai. Nagkunwari ang Territory Lord na wala siyang narinig. Nakakatawang biro, sa wakas ay nakatakas na siya, kaya natural na ngayon ang oras para makipagkita kay Mona Ye at sa iba pa para iligtas ang kanyang buhay. Kung talagang sinubukan niyang pigilan si Yang Kai at pinilit siya sa isang sulok, maaaring hindi niya ito kalaban. Si Mona Ye at ang iba pa ay hindi magkakaroon ng oras para iligtas siya. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ang 6 na Territory Lords. Napuno ng apoy ang mga mata ni Mona Ye habang nakatitig sa Territory Lord na nakatakas lang sa kamatayan. Ikaw Mogang, bingi ka ba? Hinihiling ko sa iyo na pigilan siya. Ang Territory Lord na tinawag na Mogang ay nanunuya. Kung sinubukan kong pigilan siya, natatakot ako na baka namatay na ako. Hindi mo pa nakikitang pinatay ng lalaking ito ang mga Territory Lords, kaya nagawa mong kumilos ng mayabang sa harap ko. Kung nakita mo ito, mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa akin. Kudlit, nagngangalit si Mona Ye, ngunit hindi ito ang oras para makisali sa bagay na ito. Naroon pa rin ang aura ng isang Territory Lord sa kanilang harapan, kaya kailangan nilang magmadali at iligtas siya. Kung hindi, ito ay huli na. Habulin mo siya. Sigaw ni Mona Ye habang inaakay niya ang iba pang 5 Territory Lords pasulong. Sa kabilang panig, ang nakulong na Territory Lord ay napuno ng kalungkutan at galit. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi masyadong malakas, mayroon lamang isang 8th grade na hindi umabant ng maraming taon, at hindi niya talaga kalaban. Ngunit napakarami nila. Ang 7th grade lamang ay may 20 o 30 tao, kabilang ang maraming Divine Spirit. Martial Pick, Kabanata 5546. Hindi makatakas. Mayroon ding 2 battleship na tila hindi ordinaryong battleship, at ang isa ay tila sagisag ng ilang uri ng Divine Spirit. Ang kanilang balat ay hindi kapani-pani walang makapal, at karamihan sa kanyang mga pag-atake ay hinaranggan ng 2 battleship na ito. Ang isang sulok na hayop ay nakikipaglaban pa rin ang pinakamahusay na paglalarawan ng Territory Lord na ito. Matapos ang ilang mga pagtatangka na makawala sa pagkubkob, naharang siya ng mga pag-atake mula sa lahat ng panig, na nagdulot sa kanya ng labis na pagtatampo. Siya ay nagmamadaling pumunta mula sa iba pang mga lugar na may mataas na espiritu upang magbigay ng suporta, ngunit sino ang mag-aakala na siya ay mapupunta sa ganoong kahabag-habag na kalagayan hindi nagtagal pagkatapos ng pagdating sa Year ng Territory. Kung ang kalaban talaga ay isang human race master na hindi niya kayang labanan, kung gayon, ngunit kung ang kanilang mga kasanayan ay mas mababa, kung gayon ay walang masasabi. Ang susi ay, sino ang mga taong ito? Kung isa lang sa kanila, kahit sino man iyon, mapapatay niya ang mga ito sa isang iglap, ngunit kapag nagsanib puwersa ang mga lalaking ito, napakahirap nilang harapin. Sa sandaling ito,
Ang Territory Lord ay tunay na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng dalawang kamao ay hindi maaaring matalo ang apat na kamay. Habang siya ay nakikipaglaban, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang isipan, na para bang nahiwa ang kanyang kaluluwa ng kung anong puwersa. Ang ganitong uri ng sakit ay isang bagay na hindi niya naranasan noon, at sa isang sandali, hindi niya napigilan ang sarili. Hindi lamang nayanig ang kanyang isipan, maging ang kanyang lakas ay naging mahirap na ipunan. Hindi maganda. Kudlit. Ang puso ng Territory Lord ay napuno ng pangamba. Sa ganoong sandali ng buhay o kamatayan, ang anumang kapabayaan ay maaaring humantong sa walang hanggang kapahamakan, lalo pa ang ganitong uri ng sakit mula sa kanyang kaluluwa. Alam niyang naambush siya, pero paano siya naambush? Sa susunod na sandali, hindi mabilang na pag-atake mula sa lahat ng direksyon ang bomb alot sa kanya. Sa ilalim ng magulong pagbabago-bago ng enerhiya, ang aura ng Territory Lord ay agad na nalanta. Ang pang-apat na Territory Lord ay nahulog na. Kalahating tasa na lang ng tsaa ang tagal mula nang ilunsad ni Yang Kai ang kanyang pag-atake, ngunit kumalat na ang balita ng pagkamatay ng apat na Territory Lords. Gago! Sa di kalayuan, namula ang mga mata ni Mo Naye. Nag-imbita siya ng 5 reinforcement at nagtitiwala na kaya niyang ibagsak ang malaking isda na ito, si Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na sa ganoong kaikling panahon, si Mo Gang na lang ang natitira. Sa ilang sandali, siya ay labis na inis. Kung alam niyang mangyayari ito, susunduan na sana niya ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan ang pagdating ni Yang Kai ng ganoon kabilis. Mabilis na namatay ang 5 Territory Lord na inimbitahan niya. Pangit din ang ekspresyon ni Mo Gang, pero mas gamaan ang loob niya, kung hindi lang siya tumakbo ng mabilis, siya na ang napatay. Paano naging mabangis ang taong iyon? Ang mga innate Territory Lord na ito ay nagmula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, at bawat isa sa kanila ay napakalakas at mayabang. Wala silang inilagay na 8th grade human race cultivator sa kanilang paningin, 9th grade lang, kaya paano sila matatakot sa kanila? Gayunpaman, ngayon, nasaksihan ni Mo Gang na ang human race ay hindi lamang may 9th grade master na kayang pumatay sa kanila, ngunit mayroon ding 8th grade na may hindi maisip na lakas. Tara na. Sa larangan ng digmaan sa harapan nila, ang mukha ni Yang Kai ay mapatla habang siya ay sumigaw ng mahina. Inikat ang kanyang space principle, binalot niya ang kanyang sarili sa kawalan at mabilis na inakay ang lahat palayo. Kinailangan niyang tumakbo. Kung hindi niya gagawin, mababaligtad ang sitwasyon. Bagamat hindi pa natatalo ang kanilang panig, sa katotohanan, lahat ay nasugatan. Ang ilan sa kanila ay malubhang nasugatan at hindi maipakita ang kanilang dating lakas. Sa pagkakataong ito, nagawang patayin ni Yang Kai ang apat na Territory Lords dahil sinamantala niya ang tamang pagkakataon, habang ang isa pang dahilan ay dahil masyadong pabaya ang apat na Territory Lords. Kung hindi sila naghiwalay para ituloy ang Dawn ng Light at Battleship ni Bishi, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na magtagumpay. Ngayong natuto na ng leksyon ang apat na Territory Lord na ito, ang natitirang 6 ay hindi na madaling harapin. Kapag naabutan sila ng 6 na Territory Lords, bukod kay Yang Kai na nagtitiwala na makakatakas siya, lahat ng iba ay mamamatay dito. Sa makatuwid, kailangan nilang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari. Matapos ay activate ang 3 soul-shattering spike at labanan ng 4 na Territory Lords ng sabay-sabay, ang mga pinsala ni Yang Kai ay hindi magaan, kaya medyo mahirap para sa kanya na lumipat kasama ang 3 maliliit na koponan, hindi pa banggitin na ang Dawn Squad ay may mas maraming tao kaysa sa isang ordinaryong koponan. Kung mas maraming tao, mas maraming enerhiya ang kanyang mauubos. Kung hindi lang nauubos ang oras, binuksan na sana niya ang kanyang miniature universe at pinapasok ang lahat, para mas madaling tumakbo. Buti na lang at hindi lang siya dito ang bihasa sa Space Principle. Si Zhao Yabai ay kanyang disipulo at ipinanganak sa Void Continent. Ipinanganak siya na may napakataas na compatibility sa Space Principle, at ngayong naabot na niya ang 7th grade, kahit na ang kanyang mga natamo sa Tao of Space ay hindi kasing ganda ng kanyang Hanord Master, hindi pa rin ito masama. Sa tulong ni Zhao Yabai, sa wakas ay makapagpahinga na si Yang Kai. Palibhas ay nahiwalay sa kanyang Hanord Master sa napakatagal na panahon, bago pa siya magkaroon ng oras para maabutin siya, kinailangan nilang tumakas mula sa kaaway, at ang kanyang Hanord Master ay malubhang nasugatan. Kaya ito ang pinakamagandang oras para kay Zhao Yabai na gamitin ang kanyang Space Principle ng lubos. Sa isang kisap mata, milyon-milyong kilometro na ang narating niya. Sa likod nila, galit na galit si Mo Naye at ang iba pang Territory Lords. Noong una, akala niya ay isang piraso ng cake ang pakikitungo sa isang grupo ng mahihina at baldado na mga sundalo,
pero sinong mag-aakalang makakasunod lang sila sa likod at makakain ng alikabok. Tama ang Royal Lord, ang kakayahan ni Yang Kai na tumakas ay napakahusay. Hindi nakapagtataka na walang magawa sa kanya ang Royal Lord kahit na siya mismo ang kumilos. Gusto nilang umalis sa teritoryo. Sigaw ng isang Territory Lord. Napakalinaw ng direksyong tinatahak ni Yang Kai at ng iba pa. Sila ay patungo sa isang tiyak na territory gate sa Yearning Territory, kaya kitang-kita ang kanilang layunin. Ito rin ay isang normal na pagpipilian. Lahat sila ay nasugatan at may 6 na makapangyarihang Territory Lords na humahabol sa kanila, kaya natural na pinakamahusay na humanap ng lugar para makabawi. Ang pag-alis sa Yearning Territory ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi pa huli ang lahat para bumalik pagkatapos gumaling. Kung makakapatay siya ng 4 na Territory Lord sa pagkakataong ito, makakahanap siya ng pagkakataon na pumatay ng ilan pa sa susunod. Kung babalik siya sa susunod, ilang Territory Lord sa panig ng Black Ink Clan ang kaya niyang patayin. Sa oras na mapatay niya ang Black Ink Clan, ang problema sa Yearning Territory ay mababasag. Wishful thinking. Malamig na ngumuso si Mona Ye at mabilis na nagpadala ng mensahe. Pagkaraan ng ilang sandali, sa harap ng Territory Gate, isang feudal lord na may malakas na aura ay sumigaw. Inutusan ni Sir Mona Ye na ang mga human race master ay darating upang makapasok, pigilan sila sa lahat ng paraan. Ang hukbo ng 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan ay mabilis na sumang-ayon at inayos ang kanilang mga puwersa. Itong Territory Gate din ang inihanda ng clone ni Bishi na umalis kasama ang grupo ng maliliit na brats. Gayunpaman, walang inaasahan na pagkatapos na pumasok si Yang Kai sa Yearning Territory, ang Black Ink Clan ay nagayos ng 1,000,000 tropa upang bantayan ito. Makalipas ang kalahating oras, isang grupo ng mga tao ang papalapit sa Territory Gate. Tumingin si Yang Kai at nakita na ang kalangitan ay napuno ng mga itim na ulap ng tinta. Sa labas ng Territory Gate, ganap na hinarangan ng hukbo ng Black Ink Clan ang Territory Gate. Kung titingnan ang sukat, mayroong hindi bababa sa 1,000,000 tao. Hindi mapigilan ni Yang Kai na magmura. Bakit napakaraming Black Ink Clan dito? Ang 1,000,000 malakas na hukbo ay talagang isang malaking bilang. Bagamat hindi niya naramdaman ang aura ng isang Territory Lord mula sa direksyong iyon, ang paglusot ay hindi isang madaling gawain. Higit pa rito, ang hukbo ng Black Ink Clan sa kabilang panig ay puno ng fighting spirit at malinaw na handa para sa isang mahusay na labanan. Nagpadala ng mensahe ang Territory Lord sa likod nila. Hindi siya makaalis sa lugar na ito. Karaniwan, hindi magiging malaking bagay ang paglusot sa blockade ng 1,000,000 malakas na hukbo ng Black Ink Clan, tiwala si Yang Kai, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Hinahabol siya ng 6 na Territory Lords sa likod niya, at anumang pagkaantala ay magiging mapaminsala. Bastos. Bakit napakaraming Black Ink Clan ang hindi pumunta sa frontlines para lumahok sa labanan at sa halip ay pumunta sa Yearning Territory? Walang magawa, tumalikod si Yang Kai at lumipad patungo sa pinakamalapit na Territory Gate. Makalipas ang isang araw, tinitingnan ang sitwasyon sa ikalawang Territory Gate, halos akala ni Yang Kai ay tumakbo siya pabalik sa dating lugar, mayroon ding humigit kumulang 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan doon. Ano ang sitwasyong ito? Isa lang itong Yearning Territory. Kahit na isang human race cultivator ang natrap dito, kailangan pa ba talagang pumunta ng Black Ink Clan? O dahil ba sa kanya? Sa sandaling ito, mahinang naramdaman ni Yang Kai na may kinalaman sa kanya ang mga usapin ng Yearning Territory. Sa katunayan, ito talaga ang nangyari. Noong una, ang Black Ink Clan ay nagplano na gamitin ang mga nakulong na cultivator ng Yearning Territory upang akitin ang mga mangangaso, ngunit sa halip na magtalaga ng napakaraming puwersa dito upang i-seal ang Territory Gate, 10,000 tropa ay higit pa sa sapat. Sa anumang kaso, ang human race ay walang masyadong makapangyarihang cultivator. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang mensahe mula sa Mysterious Nether Territory, nalaman ni Mona Ye na malamang napupunta si Yang Kai sa Yearning Territory, kaya agad niyang pinakilos ang kanyang mga puwersa mula sa kalapit na Great Territory at nag-imbite ng 5 Territory Lords para tulungan siya. Ito ang dahilan ng kasalukuyang lineup. Sa hitsura nito, mayroon pa rin siyang pananaw. Sa hukbo ng 1,000,000 sundalo na nagbabantay sa Territory Gate, kahit si Yang Kai ay hindi maglalakas loob na sumugod ng walang ingat. Mayroong 5 Territory Gates sa Yearning Territory, ngunit 2 sa kanila ang nasa parehong sitwasyon, kaya hindi na kailangang tumingin sa 3 pa. Dapat din itong bantayan ng husto ng Black Ink Clan. Bukod dito, pagkatapos na tumakas ng napakatagal, halos hindi pa rin siya makahawak, ngunit si Zhao Yabai ay nasa bingit ng pagbagsak. Siya ay nasugatan na,
kaya pagkatapos ng mahabang panahon na suportahan si Yang Kai, ang pagkonsumo ay napakahusay. Pero matibay ang personalidad niya kaya kahit kasing puti ng papel ang mukha ay hindi siya kumibo. Mabilis na pumasok sa aking miniature universe. Habang tumatakas siya, sumigaw si Yang Kai at binuksan ang pinto sa kanyang miniature universe. Sa puntong ito, wala siyang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran. Kapag naubusan ng lakas si Zhao Yebei, mahuhuli sila sa madaling panahon. Bumukas ang pinto sa miniature universe, at walang nag-atubiling pumasok. Sa maikling pagkaantala na ito, ang 6 na territory lord na humahabol sa kanila ay mabilis na nagsara. Lumiwanag ang mukha ni Mo na Ye habang sumisigaw. Human race, mamatay. Sa isang kisap mata, ang 6 na territory lords ay sabay-sabay na umatake. Sa ilalim ng lumalakas na kapangyarihan ng Black Ink Strength, sina Yang Kai at Feng Ying ay parehong lumipad na may dugo. Kahit na ang miniature universe ay nayanig ng mga aftershocks dahil ang pinto ay hindi naselyuhan sa oras. Sa kabutihang palad, ang miniature universe ay mayroong World Tree clone upang protektahan siya, kaya hindi siya naaksidente. Kung hindi, ang pag-ataking ito lamang ay sapat na upang ilagay sa panganib na masira ang miniature universe ni Yang Kai. Ang iba, kabilang ang clone ni Bishi, ay maaaring pumasok sa miniature universe ni Yang Kai upang magtago, ngunit hindi magawa ni Feng Ying. Isa rin siyang 8th grade, kapareho ng grado ni Yang Kai. Lalong lumala ang sugat ng 2 tao. Nang hindi naghihintay na habulin sila ng 6 na territory lords, binalot ni Yang Kai si Feng Ying at nawala sa lugar. Sa kasamaang palad, hindi siya makatakbo ng malayo bago siya kulungin ng territory lords at muling hinabol siya. Si Yang Kai ay lihim na sumumpa sa kanyang puso. Maghintay ka lang, maya-maya'y tuturuan kita ng leksyon. Kudlit, 2 territory gates ang hinarang ng hukbo ng Black Ink Clan, at ang 3 pa ay malamang na pareho. Walang paraan para umalis sa Yearning Territory, at sa 6 na territory lords na humahabol sa kanila, ito ay karaniwang dead end. Sa ngayon, isa lang ang lugar na maaari niyang puntahan. Sa pagpapasya, tumakas si Yang Kai. Noong pinatay niya ang mga territory lords na iyon kanina, siya ay napakakahanga-hanga, ngunit ngayon ay napilitan siyang tumakas sa napakalungkot na kalagayan. Ito ay tunay na tulad ng gulong ng kapalaran ay umikot at ang tubig ay nagbago. Marshall Pick, Kabanata 5547. Napakalupit. Gusto nilang pumunta sa Universe Cave Heaven. Mabilis na naunawaan ng isang territory lord ang intensyon ni Yang Kai. Ang direksyon na tinatahak ng 2 8th grade human race master ay ang lokasyon ng Universe Cave Heaven sa Yearning Territory, ang lugar kung saan nagtatago ang mga cultivator mula sa Yearning Territory. Aksidente din ang pagkakatuklas ng Black Ink Clan sa lugar na ito. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang mga cultivator mula sa Yearning Territory ay lumabas upang imbestigahan ang labas ng mundo at hindi sinasadyang ilantad ang kanilang kinaroroonan, na naging dahilan upang sila ay matarget ng Black Ink Clan. Ito ay isang Universe Cave Heaven na karaniwang nakatago sa kawalan. Kung hindi alam ng isang tao ang lokasyon nito at hindi alam kung paano ito bubuksan, magiging mahirap para sa mga ordinaryong tao na makita ito, kahit na isang territory lord. Bumalik sa Black Ink Battlefield, dahil napakaraming master ng human race ang namatay sa labanan, bawat mountain pass ay may malaking bilang ng Universe Paradise at Universe Cave Heaven. Sa kasamaang palad, walang nakahanap at nabuksan ang mga ito. Sa huli, kinailangan ni Yang Kai na buksan ang mga gate sa Universe Paradise at Universe Cave Heaven, na nagpapahintulot sa Blue Sky Pass, Yin Yang Pass, at iba pang mga mountain pass na maglagay ng mga bitag at pumatay ng malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan. Sa kasalukuyan, sa labas nitong Universe Cave Heaven, mayroon ding hukbo mula sa Black Ink Clan na nakaistasyon dito. Wala silang intensyon na umatake, pinalibutan lamang ang lugar na ito at akitin ang mga mangangaso ng human race para tumulong. Ang mga cultivator sa loob ng Universe Cave Heaven ay hindi rin ng ahas na magpakita ng padalos-dalos. Wala silang makapangyarihang mga master, kaya pagkatapos na mapalibutan ng Black Ink Clan, ang magagawa lang nila ay maghintay sa kamatayan. Kung hindi lang nalantad ang lokasyon nitong Universe Cave Heaven na kinaroroonan nila, hindi ito magiging mahalaga. Kahit gaano pa karami ang mga master ng Black Ink Clan, kung hindi nila naiintindihan ang Tao of Space, mahihirapan silang hanapin. Ang susi ay nalantad ang lokasyon ng gate. Kung gusto ng Black Ink Clan na harapin sila, magiging simple lang ito. Hanggat isang master ng Black Ink Clan ang umatake sa gate, maaari nilang basagin ang kawalan at ibunyag ang gate. Hindi na kailangan ng napakaraming master, kung may 2 innate territory lord na nagtutulungan,
kalahating araw lang ang kailangan para makapasok sa gate. Sa oras na iyon, ang mga cultivator ng sangkatauhan na nagtatago sa loob ay walang paraan upang mabuhay. Nais din ng Black Ink Clan na gamitin sila bilang pain para akitin ang mga mangangaso na tumulong sa kanila. Kung hindi, ang mga cultivator na nagtatago sa Universe Cave Heaven na ito ay matagal ng nalipol. Sa kasalukuyan, lahat ng 5 territory gates sa Yearning Territory ay binabantayan ng hukbo ng Black Ink Clan, kasama ang 6 na territory lords na humahabol sa kanila. Kay Yang Kai, iisa lang ang lugar na maaari niyang puntahan. Alam niya kung saan matatagpuan ang Universe Cave Heaven na ito, at bago siya umalis, nakolekta na niya ang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Gayunpaman, magaspang na ideya lamang siya sa lokasyon nito. Hindi mahalaga, ang pag-alam lamang ng isang magaspang na pagtatansya ay sapat na. Madali para sa kanya na mahanap ang gate. Higit pa rito, kung hindi siya nagkakamali, ang hukbo ng Black Ink Clan ay nakatalaga sa labas ng gate, kaya hanggat maaari niyang mahanap ang lokasyon ng hukbo ng Black Ink Clan, mahahanap niya ang gate. Maaari lamang siyang umasa na ang Black Ink Clan ay hindi nag-deploy ng masyadong maraming puwersa doon. Kung mayroon pang 1,000,000 malakas na hukbo doon, ito ay magiging mahirap. Walang silbi ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, ang pinakakagiat na bagay ngayon ay humanap ng paraan para mapataas ang distansya sa pagitan niya at ng mga humahabol sa kanya. Kung talagang sumugod siya sa gate, kakailanganin niya ng ilang oras upang buksan ito. Kung ang mga humahabol ay masyadong malapit sa kanya, wala siyang anumang lugar upang manyobrahin. Sa pag-iisip, nagpa siya si Yang Kai. Siya ay napakahusay sa pagtakas mula sa mga humahabol. Nang gumawa siya ng gulo sa No Return Last, maging ang Royal Lord mismo ay walang nagawa sa kanya, lalo pa itong mga innate territory lords. Kung hindi dahil sa kanyang matinding pinsala at sa katotohanan na ang kanyang space principal ay hindi makapag-opera ng maayos, matagal na siyang nawala kasama si Feng Ying. Ilang sandali pa, biglang naghiwalay sina Yang Kai at Feng Ying at tumakas sa magkaibang direksyon. Ang 6 na territory lords na humahabol sa kanila ay natigilan nang makita nila ito, at hindi nagtagal, sumigaw si Mo Naye. Maghiwalay kayo at maghabol. Ang 2 8th grade human race master ay parehong nasugatan ng husto, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Biglang naramdaman ni Mo Gang na medyo pamilyar ang eksenang ito. Hindi ba ito ang parehong sitwasyon na naranasan ng 5 territory lords noon? Ang 2 human race battleships noon ay biglang naghiwalay at tumakas sa magkaibang direksyon. Naghiwalay silang 5 at hinabol sila, ngunit sa huli, si Yang Kai, na nagtatago sa dilim, ay nakahanap ng pagkakataon na sirain sila isa-isa. Nangyayari na naman. Talagang ito ang pagkana ng human race. Matapos magdusa ng napakalaking pagkawala, hindi napigilan ni Mo Gang na makaramdam ng pangamba kay Yang Kai. Hindi tayo maaaring maghiwalay. Isa-isa tayong matatalo ng taong ito. Malamig na tiningnan siya ni Mo Naye, puno ng hindi kasiyahan ang kanyang ekspresyon. Sa ganoong kritikal na sandali, talagang kinu-question niya ang kanyang desisyon. Maghiwalay kayo at maghabol. Protektahan ang iyong kaluluwa, huwag kang tambangan sa kanya. Ang oras ay ang kakanyahan, kaya wala siyang oras na makipag-usap kay Mo Gang. Inulit niya ulit ang mga sinabi niya. Kahit na ang lakas ni Yang Kai ay nakakatakot, may limitasyon ito. Hanggat siya ay nakabantay, hindi ito magiging mahirap na makitungo sa kanya. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naghiwalay ang 6 na territory lords at hinabol sina Yang Kai at Feng Ying. Si Mo Gang ay mahigpit na nakadikit kay Mo Naye. Sa lahat ng naruroon na territory lords, ang lakas ng taong ito ang pinakamalakas. Kung may anumang aksidenteng mangyari, ang pagsunod kay Mo Naye ay walang alinlangan na ang pinakaligtas na opsyon. Paanong hindi masabi ni Mo Naye ang kanyang iniisip? Galit na galit siya. Ang bastos na ito ay natakot sa kanyang talino. Siya rin ba ay isang innate territory lord? Nakakahiya. Gayunpaman, hindi ngayon ang panahon para sa panloob na alitan. Mas mahalaga na tanggalin muna ang 2 8th grade human race masters. Para naman kay Mo Gang, pagkatapos ng insidenteng ito, hahayaan niya itong bumalik sa Northern Pass para magretiro. Sa anumang kaso, isang territory lord ang kailangang mga siwa sa sitwasyon doon, at dahil si Mo Gang ay nasugatan ng husto sa pagkakataong ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang bumalik at magpagaling. Sa pagtingin sa mabilis na tumatakas na figure sa kanyang harapan, naging malungkot ang mukha ni Mo Naye. Paanong hindi niya nakikita na si Yang Kai ay malubhang nasugatan? Marahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang makatakas. Pagkatapos ng lahat, mula sa impormasyong natanggap niya mula sa No Return Pass, ang taong ito ay nakatakas mula sa pagtugi sa Royal Lord,
kaya walang dahilan para siya ay habulin ng mga territory lord na ito. Sa pagkakataong ito, marahil ay nagkaroon ng pagkakataon na maalis siya. Hindi. Ito ay hindi isang pagkakataon, dapat niyang alisin siya. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, huli na ang lahat. Nagpa siya si Mona Ye at hinabol pa siya ng husto. Matapos ang isang dosenang paghinga ng oras, ang dalawang panig ay tumawid sa milyon-milyong kilometro. Si Yang Kai, na tumatakas sa kanyang harapan, ay biglang pumihit at nawala. Ang sitwasyong ito ay maraming beses nang nangyari, kaya hindi nagpanik si Mona Ye at agad na ginamit ang kanyang divine sense upang suriin ang kanyang paligid. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang figure ni Yang Kai at nakasimangot. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kabilang panig, natuklasan niya na si Yang Kai ay talagang nakipagkitang muli sa babae. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Kung gusto nilang tumakas ng magkahiwalay, bakit kailangan nilang magkita? Ito ay hindi isang labis na pagkilos. Dahil hindi niya maintindihan, si Mogang lang ang maakay niya at ang isa pang territory lord. Hindi maintindihan ni Mona Ye ang intensyon ni Yang Kai, ngunit para kay Yang Kai, kung hindi siya makikipagkita sa kanya, si Feng Ying ay nasa panganib. Nasa kanya ang space principle na maaasahan at madaling makatakas, ngunit hindi ginawa ni Feng Ying. Ang lakas ni Feng Ying ay mas mababa kaysa sa kanyang kalaban, at ang kanyang bilis ay mas mababa rin sa tatlong territory lord na humahabol sa kanya. Sa ilang paghinga lang, ang distansya sa pagitan ni Feng Ying at ng tatlong territory lords ay umabot na sa limitasyon nito. Kung hindi nakabalik si Yang Kai sa lalong madaling panahon, si Feng Ying ay magkakaproblema. Sa sandaling nakipagkita siya kay Feng Ying, ginamit ni Yang Kai ang kanyang lakas para balutin siya at patuloy na inakay siya pasulong. Makalipas ang ilang sandali ay naghiwalay na naman ang dalawa. Sa pagkakataong ito, napatulala ang tatlong territory lord na humahabol sa kanila. Nang maghiwalay sina Yang Kai at Feng Ying, maaari pa ring hatiin ng 6 na territory lords ang kanilang puwersa, ngunit ngayon ay 3 na lang ang natitira, kaya paano nila hahatiin ang kanilang puwersa? Kaharap si Yang Kai, sino ang maglalakas loob na habulin siya ng mag-isa? Ang sino mang maglalakas loob na habulin siya ng mag-isa ay mamamatay. Sa pagkakataong ito, nakita na nila ang mga intensyon ni Yang Kai. Maging si Mona Ye, na nagmamadaling lumapit, ay nakita ito at sumigaw. Kalimutan mo na si Yang Kai, habulin mo ang babaeng iyon. 2 8th grade master, mahirap pakitunguhan si Yang Kai, ngunit paanong mahirap pakitunguhan ang babaeng iyon? Kung target nila ang babaeng iyon, tiyak na hindi makakatakas si Yang Kai ng mag-isa. Hanggat mahuli nila siya, mamamatay siya. Sa pagkakataong ito, ang tatlong territory lords ay hindi na kailangang mag-alinlangan at agad na hinabol si Feng Ying habang si Mona Ye ay nagpalit ng direksyon at lumapit kay Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nakipagkita si Yang Kai kay Feng Ying at tumakas kasama niya. Maya-maya, naghiwalay ulit ang dalawa. Maliliit na trick. Malamig na bamantong hininga si Mona Ye. Matatag siyang naniniwala na sinusubukan ni Yang Kai na hatiin ang mga territory lords na ito. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, hindi na siya kailangang pansinin, habulin na lang nila ang babaeng iyon. Mahina na ang mga pakulo ni Yang Kai. Paulit-ulit na nilalaro ang ganoong parang bata at halatang panlilinlang, kaya paano siya, Mona Ye, maging tanga, hindi man lang makita ng malinaw ang mga bagay na ito. Ilang beses, hinabol ng dalawang grupo ng territory lords si Yang Kai habang ang isa naman ay humabol kay Feng Ying, hindi nagbabago ang kanilang mga target. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos makipagkita ni Yang Kai kay Feng Ying ng ilang beses, bigla siyang huminto at lumingon. Hindi na tumatakbo. Hindi siya nakatakas. Maraming territory lords ang labis na natuwa. Sa totoo lang, medyo mahirap ang paghabol sa naturang escape artist. Ang pangunahing punto ay hindi man lang nila siya maabutin, na nagpaparamdam sa kanila ng pagkabigo. Ngunit ngayon, si Yang Kai ay talagang tumigil sa pagtakbo. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang taong ito ay wala ng lakas upang makatakas at malapit ng makipaglaban hanggang kamatayan sa mga territory lords. Natatakot ba sa kanya ang territory lords? Kung sila lang, matatakot sila. Ang susi ay napatay ng taong ito ang territory lord sa isang iglap at ang kanyang kapangyarihan sa pagsabog ay lubhang nakakatakot. Ngunit ngayon, ang 6 na territory lords ay nasa grupo ng 3, kaya ano ang dapat katakutin? Hanggat pinoprotektahan nila ang kanilang mga kaluluwa, hindi kalaban ni Yang Kai para sa kanila. Kung ikukumpara sa paghabol kay Yang Kai, mas gusto ng territory lords na magkaroon ng showdown kay Yang Kai. Mabilis na umikli ang distansya sa pagitan nila, ngunit hindi pinabayaan ni Mona Ye ang kanyang pagbabantay.
Habang nagpapalipat-lipat siya ng kanyang lakas, nagpadala siya ng voice transmission sa Territory Lords. Mag-ingat, kapag sabay tayong umatake mamaya, mas mabuti kung mapatayin natin siya sa isang suntok. Tumango ang lahat ng Territory Lords at tahimik na inihanda ang kanilang mga sarili. Sa hangin sa harap nila, tiningnan ni Yang Kai ang dalawang alon ng Territory Lords na sumusugod sa kanya at nginisyan. Kainin mo ang aking alikabok. Nang matapos siya sa pagsasalita, na-distort ang espasyo sa paligid niya. Patuloy na tumatakbo. Galit na galit si Mona Ye at sumigaw. Atake. Ang anim na malalakas na pag-atake ay nahati sa dalawang alon at lumipad patungo sa Yang Kai, ang Black Ink Strength ay marahas na umaalingaw-ngaw. Nang hindi naghihintay na tumira ang alikabok, ang Divine Sense ni Mona Ye ay nagunat at iniskan ang paligid. Walang bakas sa kanya. Hindi tulad ng dati, pagkatapos makatakas si Yang Kai, agad niyang nakita ang mga bakas niya sa malapit, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na. Nang muli siyang tumangala, nakita niyang gumuho ang espasyo sa harapan niya. Ang anim na Territory Lords ay sama-samang sumalakay, at ang kanilang lakas ay lubhang mabangis. Sa totoo lang, kahit isang 9th grade human race cultivator ay hindi gustong harapin ang ganoong pag-atake ng direkta. Hindi naman sa hindi nila kinaya, sa halip ay hindi na kailangan. Ito ay higit pa sa sapat upang harapin ng isang 8th grade human race cultivator. Martial Pick, Kabanata 5548. Mga ngaso. Patay. Hindi makapaniwalang ungol ni Mogang. Si Yang Kai at ang mga figure ng babae ay ganap na nawala, at ang kanilang mga aura ay wala kahit saan. Ang makapangyarihang 8th grade human race cultivator na naging dahilan ng pagkahulog ng 4 sa kanilang 5 territory lords sa loob lamang ng kalahating tasa ng tea time ay namatay ng ganoon. Patay na ba talaga siya? Nabugbog na ba siya? Hindi. Bigla kang nagising Mogang. Imposibleng mamatay ang Heaven Opening Realm Cultivator nang walang anumang paggalaw. Nakapatay din siya ng isang human race master sa larangan ng digmaan, at kapag namatay ang Heaven Opening Realm Cultivator, malamang na bumagsak ang kanyang miniature universe. Kung mas malakas ang cultivator, mas malaki ang kaguluhan, at kung ang miniature universe ng Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi gumuho, lalabas din ito sa maikling panahon. Pagkatapos nito, itatago nito ang sarili sa kawalan, na magiging Universe Paradise o Universe Cave Heaven. Si Yang Kai at ang 8th grade na babae ay talagang nawala, ngunit walang mga palatandaan ng pagkamatay ng mga master ng sangkatauhan. Dahil kahit siya ay naunawaan ang puntong ito, ang iba ay natural din na nagkaroon ng kanilang mga hinala. Ang ekspresyon ni Mona Ye ay naging sobrang solemn na habang ang kanyang divine sense ay kumakalat na parang tubig, patuloy na nagsusumikap sa malayo. Ngayon lang, hindi niya nahanap ang kinaroroonan ni Yang Kai ng kasing bilis ng dati. Ang isang posibilidad ay talagang namatay na si Yang Kai, ngunit ang isa pang posibilidad ay si Yang Kai ay nasa labas ng kanyang detection range. Isa sa mga territory lords ang sumulong upang mag-imbestiga, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay umiling siya at sinabing, walang dugo, hindi siya dapat patay. Sa sandaling ito, may napansin din si Mona Ye at lumingon sa isang tiyak na direksyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Bastos. Mula sa napakalayo na lokasyon, napansin niya ang ilang kakaibang spatial fluctuation. Ang mga pagbabagong ito ay napakapamilyar sa kanya, sila ang mga bakas na iniwan ni Yang Kai matapos i-activate ang kanyang space principle. Paano siya nakatakbo ng napakalayo? Hindi ito maisip ni Mona Ye. Nakita na niya noon si Yang Kai na tumakas, ngunit ang taong ito ay malubhang nasugatan. Sa tuwing siya ay umiiwas, ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malayo, ngunit sa pagkakataong ito, si Yang Kai ay talagang nakatakas mula sa kanyang saklaw ng pangunawa, na naging dahilan upang hindi niya makita ang kanyang kinaroroonan. Oo naman, gusto pa niyang pumunta sa Universe Cave Heaven na iyon. Habulin mo siya. Galit na sigaw ni Mona Ye habang tinawag niya ang iba pang territory lords at nagmamadaling pumunta sa lokasyon ng Universe Cave Heaven. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe sa Black Ink Clan doon, na sinasabi sa kanila na mag-ingat sa pagpasok ni Yang Kai. Sa sandaling ito, ginagamit ni Yang Kai ang kanyang lakas para balutin si Feng Ying at tumakas, umuubo ng dugo paminsan-minsan. Medyo malubha na ang kanyang mga sugat, kaya ang labanang ito ng talino at lakas ng loob ay naging dahilan ng paglala ng kanyang mga pinsala. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang Space Spirit Bead upang makatakas sa pagtugis ng 6 na Territory Lords, kung hindi, ito ay medyo magulo. Maraming beses na siyang nakipagsanib puwersa kay Feng Ying, at naisip ni Mona Ye na gusto ni Yang Kai na hatiin ang Territory Lords, ngunit sa totoo lang, hindi.
Matapos magdusa ng napakaraming pagkalugi, paano nang ahas ang mga territory lords na mag-isa? Gusto lang niyang ihulog ang Space Spirit Bead. Kung hindi susuriing mabuti ang maliit na Space Spirit Bead na ito, magiging mahirap itong matuklasan. Bumalik sa No Return Pass, ginamit niya ang Space Spirit Bead para makatakas mula sa pagtugis sa Royal Lord at nagawa niyang patayin ang kanyang daan pabalik sa No Return Pass. Ngayon, ginamit niya ang parehong trick at matagumpay na nakatakas mula sa 6 na Territory Lords. Gayunpaman, wala nang maraming oras na natitira, at ang mga Territory Lords ay medyo mabilis. Kung hindi siya makapasok sa Universe Cave Heaven bago pa siya maabutan ng 6 na Territory Lords, lalala lang ang sitwasyon. Sa ngayon, kahit na nakatagpo talaga siya ng nag-iisang Territory Lord, baka hindi niya ito mapatay. Kung siya ay walang ingat na gumamit muli ng Soul-Shattering Spike, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon, ngunit malaki ang posibilidad na siya ay mawalan ng malay. Hindi niya kayang kunin ang panganib na ito, kailangan niyang mabilis na pumasok sa Universe Cave Heaven upang pagalingin ang sarili. Gayunpaman, kung matagumpay man siyang makapasok sa Universe Cave Heaven, hindi sigurado si Yang Kai. Hindi niya alam kung gaano karaming puwersa ang na-deploy doon ng Black Ink Clan. Sana lang hindi masyado. Makalipas ang mahigit 1 oras, nakita ni Yang Kai ang isang malaking grupo ng mga sundalo ng Black Ink Clan sa di kalayuan, lahat sila ay nagpapalabas ng aura ng isang feudal lord. Ito na yon. Kudlit, ang Universe Cave Heaven sa Yearning Territory. Ang nagbigay daan kay Yang Kai na makahinga ng maluwag ay nawalang gaanong Black Ink Clan na nakaistasyon dito, halos 100,000 lang sila. Bagaman mayroong maraming mga feudal lord, kumpara sa milyong malakas na hukbo mula sa Territory Gate, mayroon pa ring malaking agwat. Sa katunayan, nahulaan na niya na wala nang masyadong Black Ink Clans dito, dahil kung gusto ng Black Ink Clan na gamitin ang mga nakulong na cultivator dito bilang pain, natural na kailangan nilang bigyan ng pag-asa at pagkakataon ang mga mangangaso. Kung nag-deploy sila ng masyadong maraming puwersa dito, hindi kukuha ng pain ang mga mangangaso. 100,000, hindi hihigit, walang kulang. Hindi lamang nila masisiguro ang pag-lock ng Universe Cave Heaven, ngunit maaari rin nilang payagan ang mga dalubhasa at matatapang na mangangaso na makipagsapalaran. Ang hindi niya alam ay kung hindi siya umalis sa Mysterious Nether Territory, ang buong Yearning Territory ay magkakaroon lamang ng 600,000 Black Ink Clans, 100,000 dito at 100,000 sa bawat isa sa 5 Territory Gates. Gayunpaman, nang marinig ni Mona Ye na maaaring pumunta si Yang Kai sa Yearning Territory, agad niyang pinakilos ang kanyang mga puwersa mula sa kalapit na Great Territory, na nagpapahintulot sa Territory Gate na magkaroon ng 1,000,000 tropa na nakatalaga doon. Ang lakas ng hukbo ng Black Ink Clan ay pinaghalong mabuti at masama. Karamihan sa kanila ay kumpe ng kanyan, at kung wala ang 1,000,000 sa kanila, walang paraan na mapipigilan nila si Yang Kai. Nagsagawa rin si Mona Ye ng sapat na paghahanda. Hindi lamang siya nagtalaga ng hukbo upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit inimbitahan din niya si Mo Gang at ang iba pang mga Territory Lord. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na ang 5 Territory Lords na ito ay magkakaroon ng ganoong malas. Kara-rating lang nila sa Yearning Territory nang sila ay pinatay ni Yang Kai at tanging si Mo Gang lang ang natitira sa buhay. Ang hukbo ng 100,000 master ng Black Ink Clan ay nakatanggap na ng mensahe mula kay Mona Ye at alam na ang human race ay may 2 8th grade master na umaatake sa kanila. Ang mga pinuno ng mga puwersang ito ay pawang nasa tenterhook, at kung hindi dahil sa takot na maparusahan sa bandang huli, matagal na silang tumakas. Sa sandaling ito, nagmamadali pa rin sina Yang Kai at Feng Ying, lumalakas ang kanilang layunin sa pagpatay. Paanong hindi sila nakikita ng Black Ink Clan? Buti na lang, 2 lang ang. Maaaring hindi sila ang kanilang kalaban, ngunit ang utos ni Mona Ye ay pigilan sila, malapit nang dumating ang 6 na Territory Lords. Hindi dapat maging problema ang 100,000 malakas na hukbo na nakikipaglaban sa 2 8th grade master na lubhang nasaktan. Malamang. Hindi na hinintay na makalapit sina Yang Kai at Feng Ying, ang pinuno ng grupo ay sumigaw. Ang human race ay umaatake. Harangan sila. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang 2 8th grade human race master na nakatayo sa malayo ay biglang lumitaw sa kanyang harapan, at ang lalaking may dugong human race ay iniunat ang kanyang kamay upang hawakan siya. Bago pa man makapag-react ang feudal lord na ito, naramdaman niyang umikot ang mundo at nanlabo ang kanyang paningin. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang ulo at itinapon ito sa isang tabi, huminga ng malamig. Ang paghabol ng 6 na Territory Lords ay isang bagay, ngunit ang isang feudal lord ay talagang nangahas na tumalon. Sino pa ang kaya niyang patayin kundi siya? Sa gilid,
ipinatawag na ni Feng Ying ang kanyang divine ability manifestation, pinalamutian ang 10,000 sword lights at ginawa itong Myriad Sword Supreme Dragon, pinatay ang lahat sa Black Ink Clan. Sa pagharap sa isang innate territory lord, hindi talaga sila kalaban ni Feng Ying, ngunit ang 8th grade Heaven Opening Realm laban sa pinakamalakas sa mga Black Ink Clan Master dito ay hindi problema. Sa likod ni Yang Kai, bumukas ang pinto ng miniature universe at ang tatlong battleship na sinakyan niya kanina ay lumipad palabas. Patayin. Sa Dawning Light, sumigaw si Shen Ao habang ang liwanag ng espada ay bumagsak, ang Blood Crow at ang iba pa ay sabay na umatake. Sa iba pang dalawang battleship, ang mga taong nakatanggap ng mga utos ni Yang Kai ay naghiwalay din para patayin ang Black Ink Clan, hindi sila binibigyan ng pagkakataong makialam. Dahil ang Black Ink Clan ay nakaistasyon dito, nangangahulugan ito na malapit ang pasukan sa Universe Cave Heaven. Kung saan eksakto ito, kailangan pa rin itong hanapin ni Yang Kai. Kung tutusin, hindi pa siya nakakapunta dito. Tatlong battleship, halos 30 7th grade masters at Feng Ying, ay pinalibutan si Yang Kai at sinimulang patayin ang kalaban. Ang Black Ink Clan ay nahulog na parang mga dayami, at maging ang kanilang feudal lord's aura ay nagsimulang lanta. Ang biglaang pagsabog ng labanang ito ay nagulat sa lahat ng mga nakatagong figure sa nakapalibot na kawalan. Ang mga ito ay lahat ng mga mangangaso ng lahi ng tao, ang ilan sa mga grupo ng 3 o 5, ang ilan sa mga grupo ng 7 o 8, ang pinakamalaking grupo ay may higit sa 100 ng tao. Naging matagumpay ang plano ng Black Ink Clan. Ang balita tungkol sa mga cultivator na nakulong sa Yearning Territory ay ibinulgar nila, at marami sa kalapit na mga mangangaso ng Great Territory ang lihim na pumasok sa lugar na ito, umaasang makakahanap ng pagkakataong iligtas ang mga nakulong na mga cultivator ng tao. Bago dumating si Yang Kai, maraming labanan ang sumiklab sa Yearning Territory. Kalimutan ang tungkol sa iba, kahit na ang koponan ni Yang Xiao ay nakatagpo ng ilang maliliit na koponan mula sa Black Ink Clan at napatay ang marami sa kanilang mga kaaway habang inililigtas din ang ilan sa mga mangangaso na naglantad sa kanilang sarili. Si Mona Ye at ang iba ay lahat ay nagtatago, kaya inisip ng lahat ng mga mangangaso na walang mga master ng Black Ink Clan dito, kaya lahat sila ay nagtipon malapit sa Universe Cave Heaven. Sadyang napakalaki ng hukbo ng 100,000 Black Ink Clan cultivator, at sa lakas lamang ng mga mangangaso, mahirap makipaglaban sa kanila. Sinusubukan nilang makipag-ugnayan sa mga cultivator na nagtatago sa Universe Cave Heaven, at kung maaari silang makipag-ugnayan sa mga cultivator sa loob, marahil ay magkakaroon sila ng pagkakataong makalusot sa blockade nitong 100,000 Black Ink Clan cultivator, ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon sila ng pagkakataon. Hindi gumawa ng anumang pag-unlad sa napakaraming araw. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-delos at naghintay na lamang ng pagkakataon. Ang resulta ay ang pagdating ni Yang Kai. Habang nagaganap ang labanan dito, ang panig ng Black Ink Clan ay napuno ng mga ilog ng dugo, at ang mga nakatagong mangangaso ay parehong nagulat at nasasabik. Ang mas nakakagulat pa ay sa 100,000 tropa na nakatalaga dito, talagang may naglakas loob na umahan sa labanan. Ang pinakakapanabik na bagay ay ang aura na nagmumula sa gilid na iyon ay napakalakas na tila ito ay isang 8th grade. Sa loob ng ilang sandali, lumitaw ang isang serye ng mga mensahe sa kawalan. Karamihan sa mga mangangaso ay may kanya-kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa, at ang dahilan kung bakit hindi sila nagtipon ay dahil sa takot silang mapuksa ng Black Ink Clan. Kung sila ay maghiwalay, kahit na ang isang panig ay nalantad, ito ay hindi gaanong mahalaga, at ang iba ay makakahanap pa rin ng pagkakataon na maglunsad ng isang palihim na pag-atake. Anong nangyayari dyan? Bakit biglang sumiklab ang isang malaking labanan? Napansin mo ba ang pagbabago-bago ng lakas ng 8th grade? May 8th grade talaga. Ang division commander ay lumitaw, ang balita ay dapat na kumalat mula dito. Sinabi ko sa iyo na ang head office division ay hindi papansinin ang Yearning Territory, tiyak na may ilang mga master na darating upang iligtas sila. Maaaring ito ay isang pamamaraan ng Black Ink Clan. Isang cultivator mula sa Yearning Territory na nakulong dito, kahit anong tingin mo dito, parang kakaiba. Kung ito ay isang pamamaraan, ito ay tiyak na isang bitag upang maakit tayo. Anong pagsasabwatan, kahit isang 8th grade Heaven Opening Realm cultivator ang lumabas, anong uri ng pagsasabwatan ito? Huwag mong sabihin sa akin na ang 8th grade ay isang Black Ink disciple. Hindi imposible. Ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring Royal Lord na hindi pa namamatay, imposible para sa 8th grade master na labanan ang high grade Black Secret Technique. Yung mga taga Star Boundary. Nakita ko si Yang Xiao at ang iba pa, nakita mo ba ang maliit na puting dragon na iyon?
Si Yang Xiao iyon, galing siya sa Dragon Clan. Nagpadala ng mensahe ang isang mangangaso na iniligtas ni Yang Xiao at ng iba pa. Ang pangkat ng High Heaven Palace. Sila na. Tapos walang problema. Mayroon ding bilog ng mga mangangaso, at sa bilog na ito, medyo sikat ang pangkat ng High Heaven Palace.